Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yung kalituhan po na sinasabi nyo sa akin kahapon habang nagbabalita ako na kinaltasan nila, ang dami palang mga media na bahagi lang po nung pahayag ni Martin yung pinakita nila. Kaya sa bahagi ng pahayag na yun, mukhang binalik yung dati. Parang pabida ba, no? Ito po, sa tingin ko, plano yan. Ganyan talaga laruan eh. Kaya marami po nang paniwala, siguro napakinggan nyo rin sa ibang vlogger na hindi pala binawasan. Pero totoo po, binawasan. Okay, pag-usapan din po natin ito pong mga reaksyon ng mga congressman dito po kasi nagpahayag na naman to si Lola, ano na nga ang pangalan nun nung witness nila, Lola Mercado, na kinontra na naman may pagkontra kay VP Sara na totoo daw na binigyan talaga sila, no? Okay, kaya sabi ng mga congressman, magigiting na congressman, humarap si VP Sara para pabulaanan niya. Haharap daw sa kanila. Bakit naman sa inyo haharap? Korte ba kayo? Okay. At sila ay nainsulto dahil nabalitaan nila na dadalo si VP Sara sa Senate. At isa pa, humihingi po sila ng pag umattend daw sa hinahamon nila kung totoo daw na nagsasabi ng katotohanan si VP Sara ay may magpalay detector test daw. Malalala na po. Grabe, no? Grabe yung mission nila, no? Sana nagkukunwari rin kayo. Sana kunwari, iniimbestigahan nyo rin yung iba. Kaso focus lang sila kay VP Sara. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Itatama po natin yung mga maling akala natin. No? Kasi alam ko may mga vlogger o may mga post kayo nakita na, hindi naman pala. Kaya tinanong nyo sa akin yan, no? Boss, ano masasabi mo na binalik daw ni Martin? Hindi po binalik ni Martin. Ang katotohanan po, 2 billion mahigit ang proposed budget ng OBP. Di ba? Ito kasi yung official statement na hinati nila. Sinadya to ng mga media eh. Ito po yun, no? Nakita ko lang po. Saan ba yung nakita ko? Nawala na. Pero ito yung parte na to yung binabasa nila eh. Pag ito lang po yung pinakita, mukhang lumalabas na hindi nawasan, mukhang binalik. Tignan nyo. Sabi po rito, may ilang miyembro ng Kongreso na nagmungkahi. Ibig sabihin, mahaba tong official statement ni Martin. Pero hinati lang nila appear na mukhang walang kinaltas. Akala nila walang maghukay. May ilang miyembro ng Kongreso na nagmungkahi na bawasan ang budget ng Office of the Vice President at ang iba pa ay nagpanukala na gawing zero ang pondo ng tanggapan dahil sa kanyang hindi pagsipot. Ngunit tinanggihan ko. Ibig sabihin siya, si Martin. Ngunit tinanggihan ko ang mga mungkahing ito. Naintindihan ko ang mga pagkadismaya, pero naniniwala ako na mahalaga pa ring magkaroon ng sapat na budget ang Office of the Vice President para magpatuloy sa paglilingkod sa ating kababayan. Kung tatanggalin natin ang pondo, wala rin pakinabang ang mamamayan, lalo na ang mga umaasa sa serbisyo ng opisina. Yan. Di ba?
pinapakita. So, ang dating sa tao, ang galing naman ni Martin, binalik yung pondo, hindi kinaltasan. Pero pag tinuloy-tuloy nyo po, hanggang dun lang yung pinapakita nila eh. Hanggang dun lang. Pero pag tinuloy-tuloy nyo po, eto po yung sasabihin. Kaya naman, alinsunod sa ating konsultasyon ngayong hapon sa leader ng partido politikal, mula sa Nationalista Party, National People's Coalition, National Unity Party, Party List Coalition Foundation, at iba pang aming sinunod ang rekomendasyon ng Committee on Appropriation matapos ang kanilang masusing pagrepaso. Ang magiging budget para sa OBP ay 733 million na halos kapareho ng budget nung panahon ni Vice President Leni Robredo. Di ba? Yun po yun, no? Ang ibig sabihin po, kinaltasan niya yung sinasabi niya na maraming umaasa dito, kinaltasan pa rin niya. So malinaw po yun. Kasi kahapon, nalito ko sa tanong niyo, meron na bang bago? Baka ako yung late eh. Hindi pala. Isang ano lang po yan. Isang statement lang na pinutol ng mga ano ba tawag sa taga-post lang, hindi sila vlogger, di ba? Yung mga taga-post lang, mga troll. Pinutol ng mga troll para ipakita na hindi kinaltasan. Kasi alam nila nagre-react yung mga tao. Yun po yun, no? Kaya wag po kayong palinlang diyan sa pabida ni Martin. Kinaltasan nila na mahigit kalahati. O wala pa sa kalahati ang naging budget ngayon. Kasi 2 billion mahigit, 733 lang. Si Leni, gusto mo ikumpara lang kay Leni, ilan bang opisina ni Leni? Ilan na natutulungan ni Leni kumpara kay BP Sara? Kaya unfair, di ba? Unfair yung ginawa nilang pagkakaltas. Ngayon, sakit na sakit pa rin sila sa ginawa ni BP Sara na hindi pagdalo sa mga imbitasyon. Sakit na sakit kayo yung ginawa nyo kay BP Sara na pamamahiya, pambababoy, pambabastos. Sa tingin nyo, hindi kayo pwedeng balikan ni BP Sara? Kayo lang yung may karapatan na mambaboy, mamahiya. Nasasaktan kayo kasi binubueltahan kayo ng yung masama nyong ginagawa sa kanya, tinapatan niya ng ganti, di ba? You reap what you sow. O baliktad, you sow what you reap. Aanihin nyo kung ano ang inyong tinanim. Tinaniman nyo. Tapos, sakit na sakit pa sila. Ayon kay Adjong, personally, he felt insulted nung mabalitaan niya na dadalo sa Senado. Bakit hindi dadalo sa Senado? Ginagalang siya ron sa Senado. Isa lang naman yung umaastang parang congressman do sa Senado. Di ba? Si Miss Punit Ontiveros. Siya lang yung umaastang katulad ninyo. Pero the rest, ginagalang yung kanyang opisina. Office of the Vice President. Kaya masasaktan talaga kayo. Ngayon, dahil dito sa paglutang nito ni Lola Mercado, may bagong panukala tong mga congressman na to, no? Basahin natin. Alam mo, simple lang yan eh. Kung totoong very damaging, kasi parang sinasabi nila, sino sa inyo ni Lola Mercado yung nagsasabi ng totoo? Umatin ka para pabulaanan mo. Kanino atin? Sa inyo? Umaasa pa rin kayo na aatin sa inyo si BP Sara para pagtulungan kayo? Baliktad eh. Ang balak nila, pagtutulungan nila si BP Sara, ang naganap, pinagtulungan silang mag-isa. Pinagtulungan silang 300 na mag-isa lang. Okay. Kahit pa, hindi naman kayo korte. Imagine niyo, budget niya nga, hindi niya inatinan. Pinaubaya sa inyo. Ito pang gumawa kayo ng usap lang. Usap lang yan eh.
Dahil kung matatag po, napakinggan na natin eh. Pinarinig ko sa inyo yung usapan ni Jerbil. Finifeed na ni Jerbil. Ang sasabihin na lang ni Lola Mercado, yes, oo, opo. Sinusuhulan po ako. Oh. Hindi pa nagawa ni Lola Mercado. Di ba? Mismong testigo nila, hindi mapagbintangan na nanuhol si BP Sara. Tapos paate ninyo, kayo na mag-akusa sa kanya na manunuhol. Mas wais sa inyo yung Vice President. Nasabi ni BP Sara, ini-impeach nyo ko tapos papayag ako na sa akin kayo kukuha. Bakit nyo iimbitahin? Budget process pa ba yan? Bakit nyo iimbitahin yung Vice President ng Pilipinas? Anong karapatan ninyo? Lumaki yung ulo eh. Kasi akala nila lahat kaya nila imbitahin. Anong meron? May nag-akusa sa kanya, ba't korte ba kayo? Kung matindi pala yung akusasyon, di yun ang batayan nyo para magsampa ng impeachment. Hindi po pwedeng basta-basta ipinapatawag yung mga Vice President. Ano yan, trip-trip na lang? May nag-akusa? Ano ba inakusa? Nakatanggap siya ng regalo? Hindi nga sinabi suhol eh. Tignan nyo po ha. Ang definition nila ng bakit pinapatawag si BP Sara. Miski kayo hindi, tignan nyo. Kala mo malaki-malaki. Tapos na po tayo sa malaking-malaki, yung 125. Sinabihan na po kayo ng COA. Ano sabi ng COA? Walang. Allowed po. Inalaw po. Kaya nga nagtaka si Akop. Bakit nyo binigyan ng disallowance? Kulang po ng papeles eh. Hindi na kumibo si Akop. Kahit papano, matalino yun eh. Yung iba, pasa nyo sa amin yung mga pinapapasa ng pinapapasa, yung mga record, yung COA. Kahit naman basahin nyo yung record, COA na nga. Ibig nyo sabihin, kayong mga congressman, mas magaling kayong mag-audit kaysa sa COA. Kung yung COA wala nakitang problema sa kanilang pag-audit, kayo may makikita? Kalokohan. Babalikan kayo pag binigay lahat ng mga peles na yan. Confidential yan. Di ba? Hindi po ako abogado. Pero alam po ninyo, kakanood natin. Di ba? Para mo mailantad yung mga papeles. Sa Amerika kasi ang daming, ano na nga doon, nakalimutan ko na yung pangalan. Ano na nga yun? Confidential. Pag may tatak na confidential at tinignan mo, may kaso ka. Sa Amerika, may kaso ka nun. Ngayon lahat gusto nyo, pati safe houses. Saan nakalagay ang mga safe house na yan? Titindi nyo. Safe house nga eh. Hindi na safe yan. Pag nalaman ng lahat. Okay. Ito po yung mga binabanggit nila na bakit kinakailangan mag-appear ni BP Sara. Tignan nyo yung mga wordings ha. Siyempre, hindi naman nila pwedeng akusahan ng direkta eh. Di ba? Hindi nila pwedeng akusahan ng direkta si BP Sara. Ito ang wordings nito ni Chua. Ito ha. Bakit nila papaatin din? Sa kanya, si Mercado, sa kanya pong salaysay, parang sinasabi. Tignan nyo yung words ni Chua, parang sinasabi. Ibig sabihin, hindi talaga sinasabi ni Mercado. Para lang eh. Tuloy natin. Sa kanya pong salaysay, parang sinasabi niya na hindi lang naman siya It would appear na may mga regional director din at saka mga ibang empleyado na nakakatanggap. Ang ingat sa wordings, di ba? Di ba? Di umano. Kami gumagamit niyan, no? Maingat ka sa wordings. Representative Joel Chua. Alam nyo kasi, kung may kaso kayo, talagang dedirektahin nyo, nagnakaw si BP Sara.
ng umit, nanuhol. Hindi nila sinasabi yun. Basahin natin kung paano nila. Sa kanya pong salaysay, parang sinasabi niya na hindi lang naman siya It would appear na may mga regional director din at saka mga ibang empleyado na nakatanggap. Duda nga namin, duda lang siya, ito ay galing sa confidential funds na supposedly hindi naman ganun ang paggamit nun. Pinagdugtong-dugtong mo yung hinala mo, tansya mo sa sinabi at duda ka. Tanong, pwede mo bang kasuhan ang isang vice president? Kasi po, parang sinabi ng testigo na parang hindi lang siya yung nakatanggap ng parang pera na yan. Duda ko galing yung parang pera na yan na parang tumanggap din yung mga regional director na parang sinabi kasi ng parang testigo namin na parang nagbigay pa rin sa iba bukod sa kanya na parang may kaso, no? Duda ko po, ito ang mga pinamigay na to sa mga parang director ng regional ay kaduda-duda, baka ito po ay parang galing dito sa buwakang na confidential fund. Ang tagal nyo nang sinasalang. Si BP Sara, humingi pa kayo ng dutestekum sa COA. No? Tapos, ang magiging kaso nyo lang, parang may kaso siya kasi parang sinabi. Hindi pa kayo tiyak kung sinabi. Ako po tiyak, hindi sinabi na may ibang pinagbigyan. Hindi sinabi na siya'y sinuhulan. Hindi sinabi na ito ay galing sa confidential fund. So anong kaso nyo? Tama yun. Hindi ginagamit doon ng confidential fund. Pero bakit parang lang? Kaya dapat daw humarap si BP Sara para kung sino nagsasabi ng totoo. Si BP Sara, definitely. May papeles ako diyan kay Lola Mercado na yan ay nanghingi ng 16 million. Bibigyan ko kayo. Tataka nga ako rito sa mga media, binigyan na ng papeles, hindi wala naglalagay, di ba? Napunan niyo ba? Meron ba nagpakita sa dyaryo ng letter ng panghihingi ng 16 million ni Lola Mercado? Yan lang ang batayan nyo? Parang lang? Parang sinabi lang? Hindi pa kayo tiyak na sinabi? Ako po tiyak, wala pong sinabi na may tumanggap pang iba bukod sa kanya. Grabe, no? Pababalik, papupuntahin ninyo. Isasalang ninyo yung Vice President ng Pilipinas dahil parang Kutya, budget niya nga, hindi niya inatinan. Sabi niya, bahala na kayo. Kahit isiro niya yan, Vice President pa rin ako. Meron pang patawa talaga rito eh. Ito talaga mga super patawa ng ginagawa nyo kay BP Sara. No? Ito po, basahin natin tong sabi ng mga taga-HOR. Sino ba nagsalita nito? Walang sinabi. The Vice President owes the Filipino people an explanation and an apology. Putang tindi nung salita na yun. Ang Vice President ay dapat humihingi, ay nagbibigay ng paliwanag at humihingi, ay meron siyang mag-apologize sa Filipino people. Puta, anong nagawa? Diba? Ang tindi. Magpaliwanag ka, BP Sara. At humingi ka ng tawad sa mamamayang Pilipino. Lalong-lalo na sa naghalal sa'yo na 32 million. Ang tindi siguro ng ginawa ni BP Sara. Diba? Pag mga ganyan kabibigat yung sa orders, matindi siguro ang ginawa. Magpasalamat muna tayo. Ninita o Banana, thank you very much sa $9.99 na pangkape. At dito po kay Marlon Uy,
Boss Buds, pagdamutan mo na tong kape, mahina talaga ngayon. Thank you very much sa 125 na pangkape, Marlon. Uy, meron pang isa kanina eh. Alam nyo, sa totoo lang, ino-OA lang nila eh. Wala naman talaga silang kaso. Ang pagbabatayan nyo lang po ng merong misuse ng fund, COA. Misuse, COA po yan. Hindi po pwedeng kami, dinideklara namin na nag-misuse ka ng fund. Kahit ayaw ideklara ng COA. Marunong pa kayo sa COA? COA po. COA lang po magsasabi kung misuse yung fund mo, hindi po yung kapitbahay. Hindi po yung nakatira sa taas ng bubong nyo. COA. COA ba kayo? Teka muna. Aurora Albis, thank you very much sa 15 Hong Kong dollars na pangkape. Okay. Teka, dahil mga nagpasalamat tayo, nakalimutan na natin kung anong pinag-uusapan. Ito, the Vice President owes the Filipino people an explanation and an apology. Ang Vice President daw po ay dapat magpaliwanag sa mamamayang Pilipino at kinakailangan pong humingi ng tawad. Hindi humingi ng tawad, humingi ng kapatawaran. Ganun kabigat, no? Ang tindi. Putyang tindi siguro, may lihim siguro si BP Sara na hindi natin alam. Kasi kinakailangan niya magpaliwanag sa mamamayang Pilipino at kinakailangan po na humingi ng kapatawaran. Puta, hindi ka nagsasabi, BP Sara, may mabigat ka palang may mabigat ka palang ginawa. Antindi mo. Magkano kaya to? Nagnakaw kaya? Pumatay kaya ng bata-batalyong tao? Ano kaya ginawa ni BP Sara? Nanapak na naman ba ng sheriff? Bakit ganun yung wordings nila? Daisy Javier, thank you very much muna sa 2 CHF na pangkape. Ituloy natin ang pagbabasa, mga kapatid. The House of Representatives has rebuked Vice President Sara Duterte anew after lawmakers obtained a police report that confirmed she was on a beach early morning, September 23, the day that the office of the Vice President was supposed to defend its proposed 2025 budget at plenary. Ha? Nasa beach? Ang tindi ng ginawa mo, BP Sara. Di ka ba nagbabasa ng konstitusyon? Alam mo ba, BP Sara, na ang mga Vice President bawal makita sa beach? Bawal makita sa dagat? Vice President ka ng Pilipinas, hindi mo alam ang napakabigat mong kasalanan. Bawal kang pumunta sa lugar na may dagat. Magagalit sila. Kinakailangan mo magpaliwanag, bakit nasa dagat ka? Kinakailangan mo magpaliwanag, bakit ka naroon? Humingi ka ng patawad. Tindi mo! Vice President ka. Binoto ka ng pinakamalaking boto sa kasaysayan ng Pilipinas, 32 million. Ikaw lang nakatanggap niyan, tapos pupunta ka sa beach. Makikita ka sa dagat. Bawal ang Vice President sa dagat. Di mo ba alam yun? Grabe ka. Ang tindi. Kaya may kaso ka ngayon. Impeachment trial. Nagpakita sa dagat. Di talaga ako makapaniwala. Matindi talaga kayo. Sige po, hihimukin namin. Magnubina ka pa. Pagdating na mahal na araw, magpapako ka sa krus sa tindi ng ginawa mo, BP Sara. Napakatindi ng kasalanan mo. Pakita ka sa beach. Okay. Punta tayo rito. Kay J. Konggun. Ito, napanood nyo na ba yung ano nito? Napanood nyo na yung pagwawala nito ni Konggun?
Pumapasok na po sa utak niya yung pressure. Sa mga young guns na 'to po, grabe ka Martin, eh. Siguro, ano ba hindi niyo ba kayang siraan talaga 'yan? Grabe. Ay baka yung Kalagwas hindi na ano, tsaka FYI po nasagot na po 'yan ni VP Sara, nasagot na po 'yan. Sabi niya po hindi totoo na nasa beach siya nung kayo ay nagba-budget hearing. Kasi umalis siya ro'n 6:00 eh. Habang kayo nagba-budget hearing wala na po siya sa Calagwas Beach. Umiikot na po siya sa ibang parte ng ano. Umiikot na po siya sa ibang parte ng Bicol region. Kaya tama po si VP Sara. 'Di ba sabi niya, tama yung pulis, tama rin na siya ay naroon ng mga alas 6 ng umaga. Tama rin po si VP Sara na habang sila ay nagse-session, wala siya ron sa beach. Dahil nagse-session sila, naroon na po siya sa ibang komunidad. Ito pa po. Balik tayo dun sa bintang ni Lola Mercado. Ito po si Jay Kunggun. Pucha, nung una ko nakita to si Joy Kunggun, medyo may hawig kay sino yung naging shota ni Sharon na kapatid ni Randy? Anong pangalan nun? Randy Magbababoy. Randy Santiago. Anong pangalan nun? Nung kapatid ni Randy? May hawig to nun eh. Hawig to ng kapatid ni Randy. Rowel. Si Rowel ba naging shota o kalab team lang? Hindi si Rowel. May hawig, di ba? Medyo nawalan lang ng babato. Si Kunggun. Ito po ang sabi ni Kunggun. Natalakay na ba natin? Di pa, no? Kung talagang sa puso ni BP Duterte, feeling niya, nagsasabi siya ng totoo. Aba, may duda si Kunggun, ha? Hindi, tungkol po kay Mercado to. Thank you very much muna kay Raymond Nunag na nagbigay sa atin ng 24 pesos na pangkape. Yan, maraming salamat sa iyo, Raymond Nunag. Ano na ba siya? Moderator na ba? Okay. Kung talagang sa puso ni BP Duterte, feeling niya, nagsasabi siya ng totoo, mag-lie detector test siya. Na silang dalawa lang ni Yusek Mercado. Si Lola Mercado daw. Para magkalaman kung sino nagsasabi ng totoo. Hindi na kailangan pa mag-deny at manira sa press con. Tindi Lapit mo nga ulo mo kung gun. Lagyan kita ng baba para kahawig mo na talaga si Rowel. Alam mo, Konggun, no? Ang una kong tanong sa'yo, Tulfo ba apelyido mo? Kasi pag Tulfo apelyido mo, okay lang na maghanap ka ng lie detector test. Tulfo ka ba? O kung hindi ka Tulfo, huwag ka maghanap. Gumawa ka ng originality naman. Wala naman. Original na si Tulfo dyan eh. Huwag mo lang gayahin kasi lahat ng korte, hindi po admissible yung lie detector test. Hindi po yan. No? Okay. Ikalawa kong tanong, ayaw mo mag-press con si BP Sara? Bakit kayo panay ang press con nyo? Dapat congressman lang ang nagpe-press con, yung vice president ng Pilipinas, bawal mag-press con. Sinisiraan nyo. Bawal siyang sumagot. Ikaw kaya mag-lie detector test? Wala lang. Wala naman nagbibintang sa'yo. Wala lang. Gusto lang din namin. Payag ka? Hindi rin, di ba? Huwag nyong, yung ayaw nyong ipagawa sa inyo, huwag nyong pagmukhaing kawawa si BP Sara. Vice President yan ng Pilipinas Kung utos-utusan nyo na magpa-lie detector test ka, huwag kayo mag-alala, hindi dadalo yan sa patawag nyo. Anong gagawin nyo? Kaya ulitin ko na naman, no? Yung mga nauna sa inyong mga congressman,
may wisdom sila. Yang mga tradition, no? Yang mga long-honored tradition, kaya siya long-honored tradition kasi may silbi yan. Pag ginalang mo yung long-honored tradition, hindi kayo mapapahiya. Bakit ngayon? Naiinsulto kayo. Kagagawan nyo yan eh. Wala sanang usapin kung long-honored tradition, sinunod nyo. Eh hindi nyo sinunod eh. Sinunod nyo si Gerber eh. Kumain kayo lahat ng tiki-tiki ni Gerber. O anong mangyayari ngayon? Hindi nga kayo nagtae. Nag-isip bata naman kayo lahat. May nalalaman pa kayo lie detector. Tulpo ka ba? Okay, tignan po pa po natin. Baka meron pa tayong mahihita dito. Ito po. Bakit daw bakit daw tayong mga Duterte supporters nagwawala daw tayo ngayon na nagbenta ng ginto, no? Bakit daw nung panahon, ito basahin ko na. Huwag ko na ipaliwanag. Why wasn't this level of outrage from Duterte supporters when the Bangko Sentral sold more than 40 tons of gold in a year under the Duterte administration? Aba, hindi namin alam yan. Paano kami magwawala? Hindi naman namin alam. And our foreign exchange reserves fell to 93 billion. Okay, sagutin natin kasi may pinakita siyang I-research ko pa sana kung anong year yan eh. Siya na rin nagpakita. Si Aiba na rin ang nagpakita. Pinakita rito kung kailan. 2020. Ayan, 2020. 2021. Ano meron yan? Pandemya. Kung saan ka makakakuha ng pera. Ewan ko kung tama itong sinasabi nitong tao na to Kasi pandemya itong pinapakita niya Alam mo, nung panahon ng pandemya, lahat ng pwedeng maging pera, walang aangal. Naintindihan mo? Panahon ng pandemya yan Gustong-gusto namin na bigyan kami ng ayuda Buti naman, ni-research mo na. Hindi na ako nagpakahirap. Ikalawa, eto simple lang. Sana maintindihan yung mga hindi Duterte. Bakit nagwawala kami ngayon? At hindi kami nagwala nung panahon ni Duterte. Yung pala, ayuda yan sinasabi mo. Okay? Bakit nagwawala ang mga tao ngayon pag nakakarinig ng binibenta, pag nakakarinig? Kasi hindi magnanakaw si Duterte. Kaya walang issue. Kasi nung panahon ni Duterte, nakikita namin, wala ngang maangal na umuutang tayo Wala pang pandemya, nangungutang na tayo Nakikita natin may project Nangungutang tayo, may mga proyekto tayo nakikita. Nangungutang tayo, pumapasok yung mga foreign investors. Nangungutang tayo, tumatahimik yung kapaligiran natin. Natitigok yung mga lords of the drug lords. Napapakulong yung mga dancer. Napapakulong yung mga frailties of a woman. Natutuwa tayo. 'Di ba? Nung panahon ni Duterte. Ngayon, wala na nga tayong bakit pag may bentahan na ganyan o may kinukuha na ng podo, umaangal yung mga tao? Kasi ang nakikita lang natin na proyekto ngayon, parang Willie Rebellion may nangongo. Ngongong Willie Rebellion. Tindi. Wala namang pandemya. Bigay ng ayuda. Wala rin proyekto. Utang ng utang. Walang proyekto. Daming 5,500. Oy, tatama lang natin 5,500 po na flood control program.
panahon lang buwat nung umupo si BBM. Tsaka walang budget na ganyang kalalaki nung panahon ni Duterte. Panahon lang ni BBM 1.4 billion a day. Tapos may baha pa rin. Talagang dapat hanapin. Tapos mabibalita namin, nagbenta ng ginto. Tinanong ko anong ginawa mo sa napagbentahan? Hindi sumasagot sa akin. Ay, wala ba ako silbi? Sorry naman. Sige, tanggap ko yun. Hindi naman ako si Barry. Barry, hindi ka sinasagot. Sa taas lang ang sasagutin, di ba? Barry, kung hindi mo naunawaan yun, parang ako yan, nagtatanong ako sa presidente. Nag-expect ba ako ng sagot, Barry? Barry, nagtanong ako, di ba? Mr. President, bakit po tayo nagbenta ng ginto? Nag-expect ba ako ng sasagot sa akin, Barry? Ilagay mo kasi sa lugar, tayong mga walang bilang, pwede ka magtanong, hindi ka dapat sagutin. Katulad ko lang din, masasaktan ba ako pag hindi sumagot yung presidente? Hindi. Wala naman akong hangin sa ulo katulad mong Barry ka eh. Ay, tawag pala sa inyo dapat, mahal na prinsesa. O dapat talaga tawagin yung mahal na prinsesa yan. Tignan natin kung meron pa. Mga malalala kasi mga tok-tok nito mga to eh. Antindi, dito talaga ako Dito talaga ako sa Philippine Star na to na nagulantang. Ang bigat ng dahil nakita raw sa beach. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong, pwede po kayo magbigay ng reaksyon at higit sa lahat,